Ophelia's POV. Anong sabi mo? Nautal na tanong ko sa kanya. Sumama ka sa amin ni Alej. Hindi ko rin kaya na iwan ka ditong mag-isa. Sabi niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Pero paano ang clinic? Tanong ko kaagad sa kanya. Pwede tayong kumuha ng papalit sa'yo. Sagot niya sa akin. Sigurado ka? At sigurado ka bang isasama mo ko? Tanong ko ulit sa kanya. Sure ako. Handa akong harapin ang anumang mangyayari. Hindi ko na kayang itago ka pa dito sa asyenda. Sabi niya sa akin. Hindi ako aalis dito. Sabi ko sa kanya. Love, hindi ako sasama sa'yo. Marami ang pwedeng mangyari kapag sumama ako sa'yo. Kaya kong tiisin ang lungkot. Sasama ako sa'yo kapag handa na ako. Sabi ko sa kanya. Love, baka kasi may gawin. Wala siyang gagawin sa akin at hindi naman ako papayag na may gawin siya sa akin. Putol ko sa sasabihin niya. Nakita ko sa mga mata niya nag-aalala siya sa akin. Masaya ako na isasama niya ako pero biglang nag-ibang nararamdaman ko. Hindi ko pa pala kayang bumalik dahil malaki ang posibilidad na makikita ako ng mommy ko o isa sa mga kapatid ko. At kapag nangyari yon ay mapapahamak si Jandro at hindi ko ito kakayanin. Pero kapag nagbagong desisyon mo, sabihan mo lang ako. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa noo. Thank you, love. Malambing na sabi ko sa kanya. Niyaya niya na ako matulog kaya pumasok na kami sa silid namin. Gusto ko matulog pero hindi ako dalawin ng antok hanggang sa hinayaan ko na lang ang sarili ko na tangayin ng antok. Puyat man ay maaga pa rin akong gumising dahil may pasyente ako ngayong araw. Huwag mong kalimutan na inumin itong mga vitamins mo. Paalala ko sa kanya. Opo, Doc. Salamat po sa libreng konsulta at libreng gamot. Malaking tulong po talaga ito sa amin. Nakangiti na sabi niya sa akin. Masaya naman ako dahil kahit nasa ganitong bagay ay nakakatulong ako sa kanila. Nang makauwi ng pasyente ko ay pumasok na muna ako sa loob ng bahay at nakita kong mag-ama ko na nakaupo sa sofa. Tumabi ako kay Alej. Mami, tawag niya sa akin. Yes, baby? Pwede po ba kayo sumama sa akin? Biglang tanong sa akin ni Alej. Kasi po, gusto ko lang pong maranasan na may naghahatid sa akin, Mommy. Kahit sa first day of school lang po. Para po alam nila na may mami din po ako. Malungkot na saad niya sa akin. Baby, it's okay po, Mommy. I understand po. Aniya sa akin sabay takbo, papasok sa loob ng silid namin. Sorry, love. Kakausapin ko na lang siya. Saad sa akin ni Jandro tumayo para sundan si Alej sa loob ng silid namin. Nanatili ako nakaupo dito sa sofa at hinayaan ko si Jandro ang magpaliwanag kay Alej pero nasasaktan din ako tuwing naalala kong mga mata niya. May kung anong kirot akong nararamdaman sa puso ko dahil siguro anak na talagang turing ko sa kanya. Tumayo na ako para pumasok sa loob ng silid namin. Nakita kong pagpatak na luha sa mga mata ni Alej habang nakayakap sa daddy niya. Habang patuloy namang pinapaliwanag ni Jandro ang dahilan kung bakit hindi ako makakasama sa kanila. Pasimple kong pinunasan ng mga luha ko dahil nasaktan din ako. Alej, baby, malumanin na tawag ko sa kanya. Mommy, I'm sorry po. I'm sorry, baby. Gusto mo ba talagang sumama ko sa'yo? Tanong ko sa kanya. I want po pero alam ko pong hindi pwede. Sagot niya sa akin. Pinunasan ko mga luha niya at tinayos kong buhok niya. Sasama na ako sa inyo at ihahatid kita sa school. Nakangiting sabi ko sa kanya. Really po? Totoo po ba, Mami? Lalo siyang umiyak. Opo, si Mami ang maghahatid sa'yo sa school. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Thank you, Mami! Umiyak akong niyakap ni Alej kaya niyakap ko rin siya. At naramdaman ko rin na niyakap kami ni Jandro sabay bulong sa tenga ko nang salitang mahal niya kami. Nangako ako kay Alej na magiging mami niya ako. Kaya gusto ko itunto pa rin. Gustong gusto kong iparamdam sa kanyang pagmamahal ng isang ina. Mahal niya ako kaya mamahalin ko rin siya. Nag-usap kami ni Jandro at sinabi niya sa akin na may darating na doktor para tumingin sa mga pasyente ko dito. Napag-usapan namin na mamasyal muna dahil baka 1 o 2 linggo ulit kami makakauwi dito. Dahil ang usapan namin ay babalik din ako dito at hindi ako magtatagal sa Maynila. Pumayag naman siya sa gusto ko. Pero tumutol muna siya pero dahil nilambing ko, kaya pumayag na siya. Masasabi ko na nagiging open na kami sa isa't isa.
at nagiging tuloy na kaming mag-asawa. Masaya ako sa mga pagbabagong nangyayari sa pagsasama namin. Sumama rin ako sa kanila dahil doon kami sa mansyon matutulog. Nagpaalam ako sa asawa ko na ako magluluto ng hapunan at pumayag naman siya. Celia, bakit may hinahayaan ng babaeng itong magluto ng pagkain namin? Sigaw ng kontrabida kong biyanan kay Manang. Si Senyorito Cyrus pong nagsabi na hayaan namin si Senyorita sa gusto niyang gawin. Sagot naman ni Manang Carlota. At hinayaan niyo naman, mga tonta! At ikaw naman babae, wala kang karapatan sa bahay kong ito. Bakit hindi ka nalang manatili sa klinik mo? Galit na sabi niya sa akin. Hindi po ba nasabi sa inyo ni Jandro na isasama niya ako sa Maynila? Nakangiting sabi ko sa kanya. Ano? Isasama? Sinasabi ko na nga ba, punyeta talagang bata na yon. Galit na sad nito at nilisan niya na ang kusina. Pasensya na po kayo, hingi ko ng paumanhin kila Manang. Wala kang kasalanan, hayaan mo na lang pero baka. May problema po ba Manang? Tanong ko sa kanya. Baka saktan na naman niya si Cyrus. Tuwing galit siya si senyoritong pinagbubuntunan niya ng galit niya. Saad ni Manang kaya bigla kong naalala ang ginawa niya kay Jandro noon. Manang, kayo na pong bahala dito. Sabi ko kay Manang Celia at mabilis na lumabas sa kusina. Mabilis ako umakyat papunta sa office ni Jandro dito sa mansyon nila. Pagbukas ko ng pinto'y nakita kong tumama sa ulo ng asawa ko ang maliit na lampshade. Nakaluhod ito at hinahayaan lang niya na saktan siya ng mommy niya. Naikuyom kong kamao ko at galit at mabilis ko nang dinaluhan ng asawa ko na nakaluhod pa rin. Love, mahinang tawag ko sa kanya pero tumingin na siya sa akin. Bakit mo siya isasama sa Maynila? Ang bobo mo! Lahat ng katangahan sa mundo sinalo mo na! Dahil lang sa babae na yan, pisteng pagmamahal yan! Noon pa lang sinabi ko na sa'yo't malinaw na sasaktan mo siya pero hinayaan mo sarili mo na mahulog sa kaaway. Paano kung isuplong niya tayo sa mga pulis? Inutil! Galit niyang pinapalo ng tungkod niyang balikat at braso ng asawa ko. Ang sama mo! Anong klaseng ina ka ba? Hindi ko na mapigilan ang sarili kong galit sa kanya. Hinawakan ni Jandro ang kamay ko at umiling siya sa akin. Pero hindi ko siya sinunod. Tumayo ako at naglakad papunta sa buruha kong biyanan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Bakit ba ganyan ka? Sarili mo anak sinasaktan mo? Dahil sa mahal niya ako? Malibang magmahal? Hindi po niyetang pagmamahalan namin. Mahal namin ang isa't isa at huwag mo kaming itulad sa'yo. Galit na sabi ko sa kanya. Nakita mo na ba Cyrus kung gaano kabastos ang babaeng ito? Kung paano niya ako bastusin? Tapos, hinahayaan mo lang. Galit na sigaw niya at takmang hampasin niya ulit si Jandro nang bigla kong hinarang ang braso ko. Gusto mo rin bang masaktan? Tanong sa akin ng bruha. Saktan mo rin ako, utos ko sa kanya. Bakit hindi niyo ako saktan? Ipalo niyo yan sa akin. Utos ko ulit sa kanya dahil hindi siya kumikilos. Don't you dare hurt my wife, Mom. Seryoso nang sabi ni Jandro na akmang papaluin na ako ng mommy niya. Huwag mo kaming itulad sa buhay mong malungkot dahil kahit anong gawin mo'y magiging masaya pa rin kami. Sabi ko sa biyanan ko, tinila ko palabas ang asawa ko. Tahimik lang na nakasunod sa akin si Jandro. Pumasok kami sa silid niya, pinaupo ko siya sa kama at ako naman ay kumukuha ng ice pack. Nilagay ko sa braso at balikat niya. Kitang-kita kong pamumula ng mga braso niya. Chinek ko rin kung may sugat ang ulo niya. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil wala akong nakitang sugat pero may nakapa akong bukol. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Umiyak ako sa harapan ng asawa ko. Shh! Don't cry love. Okay lang ako. Sabi niya sa akin. Magiging masaya tayo at ipapakita ko sa kanya yun. Mahal kita, Cyrus. Itong unang beses na Cyrus ang tinawag ko sa kanya. Don't call me Cyrus. Mas gusto kong Jandro. Ayoko sa pangalan na yan at mahal din kita, Ophelia. Nakangiti na sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Niyakap ko siya at nakita ko nakasilip sa pintuan namin ang mami niya kaya mas niyakap ko pa si Jandro. Bumitaw ako at tinalikan ko sa labi ang asawa ko. Gusto kong ipakita sa biyanan ko na hindi niya kami mapaghihiwalay. Magiging masaya kami at ipapakita ko sa'yo. Ipapamukha ko sa'yo kung gaano kalungkot ang buhay mo. Saad ko sa sarili ko. Ophelia's POV. Bumaba na kami nang tawagin kami ng isa sa mga katulong nila. Hawak ni Jandro ang kamay ko habang pababa kami sa hagdanan. Nakangiti kami sinalubong ni Alej. Kaagad na humawak si Alej sa kamay ko. Ngumiti ako sa kanya at sabay kaming pumasok sa loob ng dining area. Bumungod sa amin ang nakasimangot na mukha ng mami nila. Habang si Soraya nakangiti sa akin. Wala si Amir dahil nasa Maynila ito.
At itong namamahala sa company nila kapag wala si Handro. Umupo na kami't nilagyan ng asawa kong plato ko ng pagkain. Ngumiti ako sa kanya't nagsimula na kaming kumain. Nagkwento si Alej at sinasagot ko naman siya tuwing nagtatanong siya sa akin. Naging masayang hapagkainan namin maliban sa isang tao na para na akong kakainin ng buhay. Tuwing napatingin ako sa kanya matalimang tingin na ibinibigay niya sa akin. Love, kapag umuwi tayo dito ay mamasyal naman tayo sa perya, sabi ko kay Handro. Okay love, nakangiting sabi niya sa akin. Hindi kayo pwedeng pumunta sa kabilang bayan. Biglang nagsalita ang mami niya. Bakit po hindi pwede? Ako na mismo nagtanong sa kanya. Kapag sinabi kong hindi pwede, sagot niya sa akin. Pupunta pa rin kami, kung gusto mo sumama ka na lang sa amin. Para maging masaya tayong lahat, nakangiting sabi ko sa kanya. Pero bigla itong tumayo para umalis. Tumingin ako sa asawa ko pero ngumiti lang siya sa akin. Yumuko na lang ako para kumain na. Naisip ko na masyado talagang malungkot ang buhay nila. Ganon rin kayang buhay ni Handro? Kamusta kayang childhood niya o ang teenage life niya? Naging masaya rin kaya? Para kasing walang buhay ang bahay nila. Malaki ang bahay na to't nagsusumigaw kung gaano sila kayaman pero ramdam na ramdam din ang lungkot. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa biyanan ko. Kasi alam ko na kahit gaano pa siya kasama ay tao pa rin siya at nalulungkot din siya. Alam ko rin na masakit na ipagpalit siya ng asawa niya sa tita ko. Pero ano nga bang dahilan para ipagpalit siya? Are you okay? Ha? Nagtatakang tanong ko sa asawa ko. I said, are you okay? Sagot niya sa akin. Yeah, I'm okay. Nakangiting sabi ko sa kanya tinapos ko ng pagkain ko. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na kami sa room ni Alej para patulugin siya. At na nakatulog na to'y pumunta na rin ako sa silid namin ni Handro. Nakita ko na tulog nito kaya tumabi na ako sa kanya at niyakap ko siya. Love, tawag ko sa kanya. Inaantok na sagot niya sa akin. Sigurado ka ba na okay lang na sumama ako sa inyo? Hindi ka ba natatakot na baka makita ako ng pamilya ko? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Dahil nag-aalala talaga ako para sa kanya. May sa loob ko na takot ako pero ano bang magagawa ko? Alam ko na darating ang araw na pagbabayaran kong lahat ng ginawa ko sa'yo. At alam ko na babalik ka sa pamilya mo. Sagot niya sa akin. Gusto mo na ba akong ibalik sa kanila? Paano kung ayaw ko nang bumalik sa kanila? Tanong ko sa kanya. Kaya mo bang mabuhay na kasama ko habang natatago? Malungkot na tanong niya sa akin. Paano kung kaya ko? Patanong na sagot ko sa kanya. Ako, hindi ko kaya. Sagot niya sa akin. Love, let's not talk about it. Matulog na tayo. Sabi ko sa kanya at siniksik ko ng sarili ko sa kanya. Niyakap naman niya ako at naramdaman kong paghalik niya sa buhok ko. Kaya mas lalo akong inaantok. Simula nang maalala kong lahat ay safe ang pakaramdam ko palagi kapag nasa tabi ko siya. Hanggang sa tangayin na ako ng antok. Maaga akong gumising dahil mag-iimpake pa ako ng mga gamit namin ni Alej. After lunch ay bumiyahan na kami pabalik sa Maynila. Sa totoo lang ay kinakabahan talaga ako. Are you okay, mommy? Tanong sa akin ni Alej, sabay hawak sa kamay ko. Okay lang ako, baby. Nilalamig lang ako. Sagot ko sa kanya. Are you sure, love? Tanong sa akin ni Handro at pinahinaan niya ang aircon ng sasakyan. Ngumiti ako sa kanya bilang sagot. Habang nasa biyahe nakatulog si Alej, samantala ako naman hindi dalawin na antok. Si Handro tulog din sa kabilang balikat ko. Nasa gitna ako ng magama ko. Si Handro na sana magdadrive pero hindi ako pumayag. Lalo na't matagal ang biyahe namin, nakatutok ang tingin ko sa daan. Napangiti ako dahil sobrang ganda ng mga tanawin na dadaanan namin. Paminsan-minsan ay nahuli kong driver namin na nakatingin sa akin. Hindi ako tanga para hindi malaman na tauhan siya ng biyanan ko. Mas okay na may tauhan siya para makita niya kung paano kami mamuhay ng masaya. Para makarating sa kanya na okay lang kami at masaya. Nang magising si Henry nagkwentuhan kaming dalawa hanggang sa nakarating na kami sa Maynila. Ngayon lang ulit ako nakakita ng mga ilaw sa kalsada. At ang heavy traffic na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala. Sumandal ako sa matipo ng dibdib ng asawa ko. Habang nasa legs kong kamay niya. Are you tired? Pabulong na tanong niya sa akin. No, I'm good. Wala man lang nagbago dito, di ba? Ganun pa rin ang Maynila, sagot ko sa kanya. Yeah, you're right, sagot niya sa akin. Pumasok ang kotseng sinasakyan namin sa isang exclusive subdivision at pumarada sa isang magarang bahay. Kaya naisip ko na itong bahay nila dito sa Maynila. Inalalayan niya kung bumabat siya na rin ang nagbuhat kay Alej. Pagpasok namin sinalubong kami ng 3 kasambahay. Maligayang pagbabalik, sir. Nakangiting bati nila kay Handro. Ngumiti naman ang asawa ko sa kanila. Magandang gabi, ma'am.
Ang ganda niyo po pala sa personal. Nakangiti ring sabi nila sa akin. Medyo nagtaka ako sa sinabi nila kaya tumingin ako kay Handro. Pero ngiti lang sinagot niya sa akin. Masaya ko rin silang binati, nilibot kong paningin ko sa buong bahay at nalaking mga mata ko dahil bumungad sa akin ang malaking wedding portrait namin dito sa living room. Love, bakit may wedding picture natin dito? Tanong ko sa kanya. Because this is our house. Welcome to our home, love. Sagot niya sa akin. Bigla ko naiyak dahil hindi ko ito inaasahan. At lalo pa akong umiyak na malaman ko na galing ito sa sarili niyang pera. Na matagal niya na itong binubuo, na halos 10 years niya na itong pinagawa. Ang dami ko nadidiskubre sa kanya na talaga nagpapakita kung gaano niya ako kamahal. Thank you, love. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya at hinalikan ko siya sa labi. Mahal na mahal din kita, Ophelia. Nakangiting sabi niya sa akin. Ngumiti kami sa isa't isa. Pagkatapos ay pumasok na kami sa dining area para kumain ng hapunan. Kasabay namin ang mga katulong dahil ayoko na maghihiwalay sila sa amin. Dahil gusto ko na pantay-pantay kami. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na kami sa master's bedroom. At talagang na-amaze ako sa ganda ng room namin. At nagulat pa ako dahil may mga wall decor at halos lahat stolen shot sa akin nung dalaga pa ako. Kaya tumingin ako kay Handro pero seryoso lang siya at para bang wala lang sa kanya na may iba akong iniisip tungkol sa kanya. Are you my stalker? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. I'm not your stalker. I'm your... My what? Your secret admirer. Parang nihiyang sabi niya sabay iwas ng tingin. Ikaw ang nagpapadala ng bulaklak sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at hindi rin tumitingin sa akin. Kaya lumapit ako sa harapan niya at nakita ko namumulang buong mukha niya. Halatang nahihiya sa akin. Siguro kung nagpakilala ka sa akin noon, baka ikaw pang naging first boyfriend ko. Pabirong sabi ko sa kanya. Nakita kong pagalaw ng panga niya na halatang naiinis siya. Alam kong iniisip niya, pero nakakatuwa lang dahil ang torpe niya. Wala sa sariling tumawa ko na malakas. Kaya nakita kong pagkunot ng noo niya sabay pasok sa loob ng banyo. Mukhang naiinis o nagtatampo siya sa akin. Pero napangiti na lang din ako. Habang nakatingin sa mga pictures ko, may ganitong side pala siya at sobrang nakakataba ng puso. Kaya mabilis akong sumunod sa kanya sa loob ng banyo. Malambing nga siya ngayon, lalo na't nandito kami sa bahay namin. Need ko na yatang maging sweet sa asawa ko. Dahil matagal na panahon na pala siyang sweet sa akin. Ang akin torpeng manliligaw, natatawang saad ko sa sarili ko. What the? Hindi ko na siya hinayang magsalita dahil hinalikan ko na siya sa labi. Dahil nagulat siya dahil nasa harapan na niya ako at wala nang saplot sa katawan. Hanggang sa sabay kaming naligot pinagsaluhan namin ang init ng aming pagmamahalan. Masayang puso't pakiramdam kong kontento na ako sa buhay namin. Kahit nang kapalit nito'y nagtatago na ako sa pamilya ko. Dahil patay naman ako sa pagkakaalam nila. At gagawin ko to dahil mahal na mahal kong asawa ko. Kailangan ko na talagang tanggapin na ako si Ophelia Vallarta Sandoval. At akong asawa mo, Cyrus Alejandro Sandoval. Kausap ko sa asawa ko na mahimbing na natutulog. Good morning, love. I need to go. Papasok ako sa office. Sleep ka pa. Alam ko na napagod kita kagabi. Bulong ni Handro sa tenga ko. Okay, love. Ingat ka sa work mo. Inaantok na sagot ko sa kanya. I will. I love you. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too. Naramdaman ko hinalikan niya ako sa noo bago siya lumabas sa room namin. Ako naman ay natulog pa dahil inaantok talaga ako. Nagising ako dahil may naramdaman akong himakap sa akin. At alam ko na si Alej to at tama nga ako. Napangiti ako dahil ang lambing niya talagang bata. Baby, what time na po? Tanong ko kay Alej. Mami, nasa 10 po ang short hand at nasa 6 pong long hand niya. Cute na sagot sa akin ni Alej. 10:30 na pala, baby. Nag-breakfast ka na ba? Tanong ko sa kanya. Hindi pa po, Mommy. Kasi hinihintay po kita. Sagot niya sa akin. I'm sorry, baby. Sana kumain ka na kanina o dapat ginising mo si Mommy. Sabi ko sa kanya. It's okay, Mommy. Ang sarap po kasi na sleep niyo kaya hindi na po kita ginising pa. Sagot niya sa akin. Wait mo lang ako, baby. Wash lang ako ng face ko. Sabi ko sa kanya at mabilis na bumangon para pumasok sa banyo. Pagkatapos ko maghilamos ay bumaba na kami. Masakit ang katawan ko, lalo na iba pang parte na nasa pagitan ng mga hita ko. Parang ayaw ko pa kasing tumigil ng asawa ko kagabi. Natulog lang siya ng 1 oras siguro at nagisingan ko siya na gumagalaw na naman sa ibabaw ko. At dahil nga marupok ako hinayaan ko lang siya. Nagpapasalamat din talaga ako dahil soundproof ang room namin dahil kung hindi rinig na rinig sigurong halingin ko.
Pinipilit kong itago nararamdaman kong sakit hanggang sa makarating kami sa dining area. Upo kami tinasikaso ko si Alej. Pagkatapos namin kumain ay pinaliguan ko siya. Nandito kami ngayon sa loob ng room niya dahil magpapa-online enrollment kami. Kinakabahan ako pero nakahinga kami ng maluwag nang maayos na namin ang lahat para sa enrollment niya. Iba pala feeling kapag ikaw ang nagpapa-enroll sa anak mo. Thank you po, Mommy! Niyakap niya ako tinalikan sa pisngi. You're welcome, baby. Paano kaya tayo bibili ng mga gamit mo? Saad ko sa kanya dahil may list na kami ng mga kailangang bilhin. Ask po natin si Daddy. Baka po kasi si Tita Soraya pong bibili ng mga gamit ko. Kasi last year po, siya rin po yung bumili. Sagot niya sa akin. Tama ka, mas safe kapag siyang bibili. Baka kasi may makakita sa akin doon. Saad ko naman kay Alej. Mami, hindi ka po ba sad? Biglang tanong niya sa akin. Bakit naman po ako magiging sad? Tanong ko rin sa kanya. Kasi po hindi ka po pwedeng magpakita sa mami mo. Kasi dahil po sa amin kaya nahihirapan ka ng family mo. Ano niya sa akin? You're right, hindi nga ako pwedeng magpakita sa kanila. Pero this is my life now. At kayong buhay ko, ang pamilya ko. Hindi niyo naman ako iiwan, hindi ba? Sagot ko sa kanya. Hindi po, Mami. Mahal po kita at sana po ikaw na lang ang tunay kong Mami. Thank you for staying with us and thank you for all your sacrifices. Parang naiiyak na sad sa akin ni Alej. Ngumiti ako sa kanya at niyakap ko siya. Oo, alam ko na nasasaktan ko ang pamilya ko dahil sa pagtalikod ko sa kanila. Pero ano bang magagawa ko? Mahal ko si Handro at si Alej. At silang pinipili ko dahil kung gagawin ko na magpakita sa pamilya ko, ay alam ko na hindi magandang kahihinatnan nito. Kaya kahit nahihirapan ako'y pinipili kong sarili ko ngayon na gusto ko maging masaya at alam ko na maintindihan ako ni Mommy dahil nagmahal ako. Lihim kong pinunasan ang luha ko dahil naiyak ako. Tumawag si Handro at sinabi niya sa labas kami kakain ng dinner. Kaya naghanda naman kami ni Alej. Naghanap ako ng balabal na pwede kong gamitin. Gusto ko kasing takpan ang mukha ko dahil baka may makakita o makikilala sa akin. Hinatid kami ng driver sa company dahil doon daw kami pupunta. Namamangha ako na makita kong company ng asawa ko. Sobrang laki nito at sobrang ganda. Hawak kong kamay ni Alej at sumakay kami sa elevator na exclusive lang sa asawa ko. Ngayon iniintindihan ko na kahit isa sa mga empleyado dito hindi pa siya nakikita. Maliban sa sekretary niya. Kaya pala nung pumasok siya sa company namin ay napabilib niya si Daddy. Dahil isa pala talaga siyang businessman. Pagpasok namin niyakap niya ako tinalikan sa lobby. How is your day, love? Tanong niya sa akin. Okay naman ako. I mean, kami ni Alej. Nakapag-enroll na siya. Masayang sagot ko sa kanya. Thank you, love. Okay lang ba na hintayin niyo muna ako? Tatapusin ko lang itong mga papers. Ano niya sa akin? Okay, love. Dito lang kami. Nakangiting sad ko sa kanya. Nakaupo si Alej at naglalaro sa iPad niya. Ako naman ay tumayo at tumingin sa buong paligid ng opisina ni Handro. Naglakad din ako, tumingin ako sa glass wall niya. Tanaw na tanaw ang city kaya naisip ko na siguro ay maganda dito kapag gabi. Nang tumingin ako sa table niya napangiti ako dahil may frame ng wedding picture namin at may pictures din si Alej. Let's go na, love. Iaya niya sa akin at niyakap niya ako. Pasimple din niyang inamoy ang leg ko kaya napangiti ako dahil parang naglalambing siya. Simpleng lambing na nagpapabili sa tibok ng puso ko at alam ko na may iba siyang gusto kung sakaling walang anak namin ngayon dito. Alej, let's go na, baby. Iaya ko rin sa anak namin. Binuhat siya ni Handro habang hawak niya isa kong kamay. Siya rin ang nag-drive papunta sa restaurant. Nagsuot siya ng sombrero pagpasok namin sa restaurant. Pumasok kami sa isang VIP room. Nag-order kami ng mga gusto namin pagkain. Love, bibili nga pala na kailangan si Alej sa school. May list na kami. Si Soraya bang bibili? Tanong ko sa kanya habang hinihintay namin ang pagkain namin. Kung gusto mo ay tayo na lang ang bumili. Sagot niya sa akin. Wag na, si Soraya na lang. Sagot ko sa kanya. Pwede naman tayo kung gusto mo para mamasyal na rin tayo. Nakangiting sad niya sa akin. Love, sad ko sa kanya dahil para siyang walang takot. It's okay, love. Don't worry. Dahil okay lang na lumabas tayo. Sad niya sa akin. Okay, pero hindi tayo magtatagal doon, ha? Sabi ko sa kanya. Okay po, mamaya na tayo bibili. Maaga pa naman at mas okay dahil wala nang gaano tao kapag gabi na tayo pumunta. Aniya pa sa akin. Okay, mas mabuti pa nga sigurong mamaya tayo pumunta. Nang dumating ang pagkain namin ay nagsimula na kaming kumain. I took a picture as a remembrance. Gusto ko na kapag magkakasama kami ay may mga pictures kami for the memories. Gusto ko kasi sulitin ng mga araw na kasama sila. Hindi ko kontrolado mga nangyayari kaya mas mabuti na may mga ganito ako.
Pagkatapos namin kumain ay pumunta kami sa pinakamalapit na mall. Nilalamigan pa at kamay ko sa takot na baka may makakilala sa asawa ko. Sa akin ay wala dahil nakasuot naman ako ng balabal. Pero sa kanya alam ko na meron, matangkad siyang lalaki at talagang mapapansin siya kaagad. Lalo na't makisig siya, talagang mahalatang gwapo siya. Mabuti na lang at tinanggal niya kanina ang coat niya. Pumasok kami sa department store para bumili ng sapatos at bag ni Alej. Pagkatapos ay sa mga school supplies na kami pumunta. Pero habang namimili kami nakaramdam ako ng pagkaihi. Love, punta lang ako sa restroom. Paalam ko sa kanya. Samahan na kita, sabi niya sa akin. No love. Samahan mo na lang dito si Alej. Babalik din ako kaagad. Sabi ko sa kanya. Okay. Nakangiting sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Naglakad ako para hanapin ang restroom. Habang naglalakad ako napapansin ko nakatingin sa akin ang ibang tao dito sa mall. Kaya binilisan kong paglalakad ko hanggang sa nakarating na ako sa restroom. Pumila muna ako dahil may mga mas nauna sa akin. Nang matapos akong umihi ay kaagad na akong lumabas. Pero para ako napako sa kinatatayuan ko dahil sa taong hindi ko inaasahan na makikita ko ngayon sa harapan ko. May pumatak na luha sa mga mata ko at biglang sumikip ang dibdib ko. Gusto ko siyang lapitan, gusto ko siyang yakapin. I miss you. Sino kayang taong nakita ni Ophelia? Anong buhay kayang naghihintay sa kanya? Kasamang bagong pamilyang minahal na niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.